Praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. So, hallelujah. So, ako po ay na-surprise. Ako po pala yung nakatoka para mag-spiel ngayon, mag-spiel. So, hallelujah. So, tunay nga po, no? Habang pinag-aaralan natin, no, yung salita ng Diyos at yung mga karakter sa Biblia, no? So, kung matatandaan niyo po or ang tatandaan ko, no, sa Sunday school, no, yung pagkakakilala ko sa mga karakter na to is parang may superpower sila, no? Sobrang nakaka-amaze sila, no? But now, no, habang binubulay-bulay natin yung salita ng Diyos, no, habang pinag-aaralan natin yung salita ng Diyos, mas nakikita natin yung vulnerability nila, no, yung pagiging tao nila, no? At ano yung pinagkaiba nila sound, hate. So yung malaking pinagkaiba nila is meron silang Diyos, no? At meron silang relationship sa ating Panginoon. At tunay nga po, no, nakikita natin kay David, no? So nagtago siya, no, sa takot niya rin, no, sa takot niya sa persecution ni Saul. Nagtago siya, no, nagpanggap siyang crazy, ano yun? Sa baliw, no? Nagpanggap siyang baliw, no? Dahil tao pa rin siya, no? But hindi yun yung nangibabaw sa kanya, hindi nangibabaw yung sarili niya, no? Bagkus, mas nangibabaw yung faith niya, no? At yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay niya. Tunay nga po, no? Lahat ng karakter sa Bible na binasa natin, no? Na sina Joseph, no? Mga normal lang na tao, no? Gaya natin. But yun nga yung pinakamalaking kaibahan sa buhay nila at gayon din sa atin ngayon na mananampalataya na ay meron tayong Panginoon, meron tayong Kristo sa puso natin. At tunay nga po kung ano ang nagawa nila noon, tunay nga mas higit tayo ngayon, sabi nga ni Peter, no? Kasi sila hinihintay pa nila noon na dumating si Kristo. Pero ngayon, sa panahon natin, si Kristo ay nasa atin na. Kaya tayo pong lahat ay magbunyi at tayo pong lahat ay tumayo at tayo magpuri sa Kanya. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Masdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. O salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Bukman o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. O salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya
pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. O salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. O salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Sa buhay ko, ang kagalakan mo'y kalagasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo maihahati. Ang gawin ko iyong titig. Langit, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Hanggang sa'yo'y sumasamba, aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Hanggang sa'yo'y sumasamba. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo maiharapin. Ang gawin ko iyong tingin, lahat magpupuri sa'yo. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba,
nandito pa kami sa mundo, O God. Kami, Lord God, ay nagagalak sa araw-araw dahil Ikaw, Lord, ang kagalakan namin. Truly, Lord God, that we have peace, Lord God, dahil Ikaw ang kapayapaan namin. Hallelujah. Kami ngayon, Lord, ay lumalakad na sa katagumpayan, Lord God, dahil sa tagumpay mo. And in you, Lord God, alone, our hope, our peace, our joy is found, O God. And in you alone, Lord God, kung bakit kami nagpapatuloy, Lord God, na lumakad in your light, in your love, Lord God. Hallelujah. We continue to stand, Lord God, in your promises, in your word, O God, in your finished work. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still and striving cease. My comforter, my all in all.
how I fight my battles. This is 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 How how I I fight fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how This is how I fight my battles. This is how I. Come on, church. This is how I Lift your fight voice my tonight. This is how we fight our battle by singing a victory in Christ. Hallelujah. This is how I fight my battles. With confidence, church, let us sing how we fight our battles. Fight my battle. Hallelujah. This is how I fight my battle. This is how I fight my battle. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Thank you, Lord, for everything you've done, Lord God. Thank you, Lord, for the victory, for the peace, Lord God, for the joy, and for the love, oh God. Hallelujah. We praise the Lord Jesus. In you alone, Lord God, our hope is found, oh God. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord Jesus. Thank you, Lord God. We give you praise. Nais kong i-share ang Word of God sa Psalms 23 na isulat ni David. At ito ang nagbigay ng empowerment sa akin nung pasimulang nai-reveal sa akin to personally. Sabi ko, Panginoon, nais kong i-share to sa mga kapatid ko. Sabi ito, alam natin to. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. All the days of my life. Hindi lang day, kundi all the days of my life. Ano ang impression sa akin to? Every now inuulit, anong ibig sabihin to, Panginoon? Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Anong ibig sabihin sa akin to? Then inulit ko. Surely, sabi naman, my goodness and my mercy shall follow you all the days of your life. Amen po ba? His goodness and His mercy shall follow you all the days of my life. Panginoon, ano pa? Shall follow you. Sabi niya, shall follow you. Susunod sa akin. Panginoon, may times na nadidisappoint ako, nadidiscourage ako. Parang gusto ko nang sumuko. Hey, sa mga online, pakinggan nyo to. Ang sabi doon, shall follow you all the days of your life. Alam nyo yung kabutihan at ang habag ng Diyos sa iyo, kung dumating man tayo
tayo susuko sa buhay. Siya ang magkakarga sa iyo. Siya ang magbubuhat sa iyo. Siya ang magpapasan sa iyo yung kabutihan at awa niya. Naintindihan po natin. Nung susuko tamo king bien, nung dadaran tamong disappointment, kaya pa ng Ginoo, yang kumarga kaya ka, yang magpusan kaya ka, yang magbitbit kaya ka, king buo mong biye, nung ating karamdaman ngayon in Diyos, yang patuloy mong aranasan. In Diyos mayop ya kapatad. Purihan tayo yung Ginoo, king kaorasan na ini. Hallelujah, Jesus, we bless your name. Your goodness and your mercy shall follow me, Lord God. All the days of my life. Walang dahilan, Panginoon, na kami ay susuko. Dahil ang kabutihan mo, Panginoon, ay makikita sa kalangitan, Panginoon. Dahil ikaw ang Alpha at ang Omega. Alam mo na ang katapusan ng mundong ito. Kaya secured kami, Panginoon. Walang higit sa iyo, Panginoon. Ikaw ang Diyos na kaya na pwede kami magdepende sa iyo. Ikaw ang Diyos hindi nagbabago. Magbago man ang mundo, Panginoon. Ikaw ang Diyos, kailanman hindi ka magbabago. Kaya sa oras na ito, Panginoon, lahat ng papuri, lahat ng pagdakila, maraming salamat sa iyong salita na siyang aming mapapakinggan sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Worship Him, my brethren. This is how I find my battles. 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 This is how I. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. This is how I find my battles. This is how I find my battles. Hallelujah, praise the Lord Jesus. Amen. So, nasa bahagi po tayo ng pagbibigay. So, ang pagbibigay po para sa iba, ito po ay challenge. So, hamon po ang pagbibigay para sa iba. Kasi po, kapag ito po ay challenge, parang kuminsan hindi po masaya. Pero po, sabi nga po ng mga Galatians, sana po makita natin ang pagbibigay na ito ay isang opportunity, ito ay isang privilege upang sa ganon, maging masaya po ang ating pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Amen? So tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, nakikita mo ang bawat puso ng iyong mga anak, Panginoon. Nakikita mo, O Lord, ang aming motibo sa aming pong pagbibigay. Kaya nga po, O Lord, kagaya po ng mga Macedonians, nakita po nila ang pagbibigay na ito ay isang opportunity para ipakita ang kanilang pasasalamat sa mga biyayang natatanggap nila. Kaya nga po, O Lord, sa pagbibigay po namin, magbibigay po kami ng may kagalakan sapagkat alam po namin na anuman ang ibinibigay po namin ito ay galing sa iyo. Ikaw ay naging mabuti na sa amin, kaya nga po, O Lord, bunga ng iyong kabutihan ang pagbibigay po namin, Panginoon. Salamat po, Lord, sa opportunity na ang bawat isa ay makapagbigay na may kagalakan sa puso. Kung ayon dalangin sa pangalan ni Jesus, Amen. Makan,
announcement po tayo ngayong umaga. So, sa lahat ng youth, sa lahat ng cute, at sa lahat ng mga tuyot, meron pong CFSM A Journey of Faith Testimonial Night, ang ating CFSM Youth Ministry. Sa September 6 po ito, dito po sa ating yung venue natin is dito. Saturday po siya, 5 p.m. So sa lahat po ng youth, approach lang natin si Ate Fem or si Ate Shera. Yan, Ate Shera, no? Yan, para mag-inquire dito. So, may po tayo lahat at magkamayan pala. Let's welcome one another. Hallelujah. Salamat po, Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat po, Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang na naisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang na naisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang na naisip pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Morning po. Diyan pwedeng palakasan yung monitor. Praise the Lord sa panibagong pagkakataon. Amen. Kaya ituloy po natin ang ating pag-aaral sa ating 2025 theme, For Such a Time as This. Amen. At yung third quarter theme po natin, The Seasons of Life. Huwag daw po kayong mawala sa dulo po ng pag-aaral po natin sa Seasons of Life. May guest speaker po tayo, si Marco. Si Marco Season. Biro lang po. So, praise the Lord. So, ang pinag-aaralan po natin yung mga seasons sa buhay ni Haring David, no po? Kaya nung nakaraang linggo, pinag-aaralan nga po natin yung seasons of patience and endurance ni Pastora Saling, siya po yung nag-preach. Naririnig po ba sa likod? Okay naman? Okay? Okay, praise the Lord. So, doon sa preaching ni Pastora Saling, nakaka-bless, no po, na tunay nga na hindi matatawaran yung patience ni Haring David, no? Ang tagal niyang naghintay doon sa pagkakataon na siya'y makaupo sa trono. No? After nang inanoint siya ni Samuel, yun nga, hindi siya agad dumupo. At sabi nga doon sa material natin, He took him 13 years, no, na naghintay para umupo sa trono.
And after 13 years, ang expect natin ay uupo na siya sa trono bilang hari ng Israel. Pero ang nangyari, hindi po muna siya umupo bilang hari ng Israel. No, hindi matatawaran yung patience niya. No? Umupo muna po siya bilang hari ng Huda. Dahil sa Israel po ay marami pang mga supporters si Haring Saul. Kaya nga naman ang iniluklok po nila sa Israel ay si Ishbosheth, ang anak po ni Haring Saul. And you know what? After 7 years and 6 months, doon pa lang naghari si Haring David sa buong Israel. So, tumagal po ng 20 and a half years para siya'y maghari sa buong Israel. So, yung patience niya, no, talagang hindi matatawaran. At ngayong umaga, ang pag-aaralan po natin ay yung mga seasons na pinagdaanan din ni Haring David. Yung seasons of joy and sorrow, and seasons of sorrow. Yung pag-aaralan po natin yung mga celebrated victories ni Haring David na nagbigay sa kanya ng kagalakan at katuwaan, syempre. At yung seasons of sorrow naman, yung grieved over Saul, Jonathan, and Absalom. Amen. So yun po yung mga naranasan ni David, yung panahon na siya ay nagagalak at panahon na siya ay nalungkot. Sabi nga po sa mga ngaral, 3:4, may oras ng pagluha at may oras ng pagtawa. May oras ng pagluluksa at may oras ng pagdiriwang. So nais ko pong banggitin sa inyo na hindi ko na po ipapaliwanag kasi kung titingnan po natin yung mga celebrated victories ni Haring David, napakarami po niyan. So pumili po ako ng iilan at naglagay lamang po ako ng konting description para matandaan natin. Pero hindi ko na po ipapaliwanag isa-isa. So David celebrated victories. Ano po ba yung mga inaling tagumpay ni Haring David na nagbigay sa kanya ng galak, ng tuwa, ng seasons of joy sa kanyang buhay? Siyempre po, hindi po mawawala dyan ang tagumpay niya laban kay Goliath. So, pagwawagi laban kay Goliath, isa sa pinakatanyag na tagumpay ni David ay ang pagpatay niya kay Goliath, ang higanting Filisteo. Sa pamamagitan ng isang tirador at bato, mababasa po natin yan sa 1 Samuel chapter 17 verse 50. Ang isa pang tagumpay ni Haring David ay tagumpay laban sa mga Filisteo. So pagkatapos ng panalo laban kay Goliath, nagpatuloy si David sa pagkikipagdigma laban sa mga Filisteo at nagtagumpay sa maraming laban. Mababasa po natin yan sa 1 Samuel chapter 18 verses 6 to 7. So ang isa pa pong tagumpay ni Haring David na kanyang naranasan ay ang pagwawagi laban sa mga Amalekites o Amalekita. Nung salakay ng mga Amalekita ang Ziklag, dahil hinamang pamilya at ari-arian ng kanyang mga tauhan, si David ay nanalangin at pinangunahan ng kanyang hukbo upang mabawi ang lahat. So, ipinaliwanag po ito ni Madam Noy, no? Sinabi niya ito sa kanyang preaching. So, makikita po natin yan sa 1 Samuel chapter 30, verses 18 to 19. Ang isa pa po, pagwawagi laban sa mga Moabita at iba pang bansa. Nang siya'y naging hari, nagtagumpay si David laban sa Moab at iba pang mga bansa tulad ng mga Arameo, Edomita at Ammonita. 2 Samuel chapter 8 po yan, verses 2 to 6. And next, pagkamit ng kapayapaan at pagpapalawak ng kaharian. Sa pamamagitan ng tagumpay ni David sa digmaan, lumawak ang Israel at nagkaroon ng kapanatagan. So sa buong paghahari ni Haring David, sabi na po ng aking nabasa, binigyan siya ng kapayapaan ng Diyos laban sa kanyang mga kalaban. Okay? So isang remarkable na victory yan sa buhay ni Haring David na nagbigay sa kanya, siyempre, ng katuwaan, kagalakan, at hindi lang sa kanya, kundi sa lahat ng kanyang nasasakupan. Mababasa po natin yan sa 2 Samuel chapter 7, verse 1. At panghuli po na aking napili na ilista sa kanyang celebrated victories ay ang pagkabalik ng kaban ng tipan sa Jerusalem. Bagamat hindi ito isang digmaan, ito ay isang spiritual na tagumpay dahil naibalik ni David ang kaban sa tipan ng Jerusalem na may kasamang awitan at pagsasayaw ng buong Israel. Makikita po natin yan
sa 2 Samuel chapter 6, verses 14 to 15. So ang makikita po natin sa buhay ni Haring David na napakarami niyang tagumpay na naranasan. Okay? Pero ano nga po ba ang pananaw? Paano po nakikita ni Haring David? Ano ang kanyang mga reaksyon sa mga tagumpay na ibinigay ng Diyos sa kanya? Actually po si Haring David ay sumulat ng isang awit na pinamagatang awit ng tagumpay ni David. So makikita po natin yan sa awit 18, 1 to 3. Kukunin ko na lamang po yung first 3 verses, sabi niya, "Inibig ko kayo, Panginoon, kayo ang aking kalakasan. Panginoon, kayo ang aking matibay na batong kanlungan at pananggalang. Kayo ang aking tagapagligtas na nag-iingat sa akin. Dapat kayong purihin, Panginoon, dahil kapag tumatawag ako sa inyo, inililigtas niyo ako sa mga kalaban." Amen? Dito po sa awit ni David, ibinuhos niya kung ano ang nasa puso niya sa mga tagumpay na kanyang naranasan. Una, ipinahayag niya ang pag-ibig niya sa Panginoon. At kinilala niya na ang Diyos ang kanyang kalakasan. Kaya siya nagtagumpay. Ang Diyos ang kanyang matibay na kanlungan at pananggalang sa kanyang buhay. Nakamit niya ang tagumpay na ito sapagkat kinilala ni Apostol Pablo, ni Haring David, na ang kanyang tagapagligtas at nag-iingat sa kanya ay ang Panginoon. Kaya nga naman, sabi niya sa verse 3, "Kaya dapat kayong purihin, Panginoon, sa lahat ng tagumpay na kanyang naranasan." Amen? Na nagbigay sa kanya ng kagalakan, iisa lang ang kanyang pinapupurihan. Hindi ang kanyang mga tauhan, hindi ang kanyang galing, kundi ang Panginoon na nagbigay sa kanya ng tagumpay. Amen? Na hindi siya, kundi ang Diyos ang maitaas, ang Diyos ang malwalhati. Binigay niya ang credit sa Diyos, anuman ang tagumpay na naranasan niya sa kanyang buhay. Subalit, nga, sa kabila ng mga tagumpay ni Haring David, meron pa po ba siyang pinakamimithi sa kanyang buhay na magbibigay sa kanya ng tunay na kagalakan at katuwaan? Ano pa ba ang pinakananais ni Haring David sa kanyang buhay? Nakita ko po dito sa awit 27 verse 4. "Isang bagay ang inihiling ko sa Panginoon. Ito ang tanging ninanais ko, na ako'y manirahan sa kanyang templo habang ako'y nabubuhay, upang mamasdan ang kanyang kadakilaan." Mayroon pa ba lang ninanais si Haring David sa kanyang buhay? Ano pa po ba ang pinananais ni Haring David sa kanyang buhay? Sa kabila ng maraming tagumpay niya sa buhay niya, ang ninanais niya po ay manirahan sa templo ng Diyos. Ibig sabihin, gusto niyang makipagniig sa Diyos. Gusto niyang makita at maranasan ang kadakilaan ng Diyos. Nais niyang maranasan ang presensya ng Diyos. Yan yung kanyang pinakamimithi. Amen? Kaya tingnan po ninyo, nang napatay niya si Goliath, napatay niya yung mga kalaban niya na malalakas, hindi po siya nagsayaw. Hindi po siya nagpahayag ng kagalakan sa pamamagitan ng pagsasayaw. Yes, siya'y natuwa, siya'y nagalak for sure. Pero, nang dumating sa kanila ang kaban ng tipan na simbolo ng presensya ng Diyos, na naging dahilan ng lahat ng kanilang tagumpay, hindi niya napigilan ng kanyang sarili. Amen? Hindi niya napigilan ng kanyang sarili. Siya'y sumayaw. Sa sobrang galak niya, siya'y tumalon sa tuba. Siya'y nagsayaw-sayaw hanggang sa makita siya ni Mikal, na kanyang asawa. Sabi niya, "Para kang baliw na nagsasayaw." Pero sabi ni Haring David, "Ginagawa ko yan sa presensya ng Diyos." Amen? Ibig sabihin po mga kapatid, mas mahalaga kay Haring David ang spiritual na tagumpay kaysa sa physical na tagumpay. Kasi naniniwala siya kung gaano po ang paniniwala natin ngayon. Ang physical na tagumpay ay bunga lamang ng spiritual na tagumpay ni David sa Panginoon. Bunga ng kanyang relasyon sa Diyos, ang kanyang kagalakan, ang kanyang katubaan, ay bunga ng kanyang malalim na relasyon sa Diyos. Gayon din po tayo mga kapatid. Ang ating tagumpay sa physical, gaan man po tayo kagaling, nawa i-attribute po natin, iyon ay dahilan Diyos ang tagumpay natin sa buhay natin. Yun ay dahilan Diyos ang kagalakan natin. And I believe, sa mga tagumpay ni David, lalo niyang na-enjoy ang mga tagumpay na yon.
ang kanyang kayamanan, ang kanyang pamilya, ang tagumpay na ibinigay ng Diyos sa kanya. Lalo niyang na-appreciate sa kanyang buhay. Bakit? Kasi ang unang kagalakan ni David, ang unang tagumpay ni David ay ang kanyang kaugnayan sa Diyos, ay ang kanyang relasyon sa Panginoon. Gayon din tayo mga kapatid, kapag po tayo may malapit na ugnayan sa Panginoon, ano man ang tinatamasa po nating tagumpay ngayon na nagbibigay kagalakan sa atin, lalo po natin yan ma-appreciate sa buhay natin. Lalo tayong matutuwa, lalo nating may enjoy kapag una po nating kinilala na ang Diyos ang tagumpay natin, na ang Diyos ang kagalakan po natin sa buhay ng bawat sa atin. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Subalit, sabi nga po ng pamagat po natin, seasons of joy and seasons of sorrow. Amen? May mga pagkakataon sa buhay ni Haring David na siya'y dumaan sa panahon ng kalungkutan. Yung pagluluksa, no? Yung kanyang pag-iyak ay sobra-sobra. Bakit po? Pumili po kami, gaya po ng ating pamagat kanina, grieve over Saul, over Jonathan, and Absalom. Yun po yung naranasan ni Haring David. Kaya makikita po natin sa 2 Samuel chapter 1, verses 11 to 12. Sabi po niya, nang marinig ito ni David at ng mga tauhan niya, pinunit nila ang kanilang mga damit bilang pagluluksa. Umiyak at nag-ayuno sila hanggang gabi para kay Saul at sa anak nitong si Jonathan at para sa mamamayan ng Panginoon, ang bayan ng Israel, dahil marami ang namatay sa digmaan. Ano po ba ang tinutukoy po dito? Ang tinutukoy po dito ay ang pagkamatay po ni Saul, ni Haring Saul, at ni Jonathan. Makikita po natin na nagluksa si Haring David. Pero bago po yan, may nais po akong linawin. May nabasa po kasi ako sa 1 Samuel chapter 31 na para bagang kung babasahin mo parang hindi tugma dito sa 2 Samuel chapter 1. Dito po kasi sa 2 Samuel chapter 1, ang nagbalita kay Haring David pagkatapos ng 3 araw na pagkamatay ni Haring Saul ay isang binatang Amalekita. Pumunta po yung binatang Amalekita after 3 days sa Ziklag, ang kampo kung nasaan po si Haring David. At ibinalita po niya. Siguro excited siya kasi ibabalita niya yung pagkamatay ng umusig kay David. Ang pagkamatay ng gustong pumatay kay David. Pero makikita po natin dito, ano ba yung naging reaksyon ni Haring David? So, ibinalita ng binata, sabi niya, nagkataon po na ako'y nasa bundok ng Gilboa, kasi doon po naganap ang digmaan pa sa pagitan ng mga Filisteo at ng Israel. Doon po namatay si Jonathan at ang isa pa niyang kapatid. At si Saul po ay lubhang nasugatan. Kaya sabi ng binata, nagkataon po na ako'y nandoon sa bundok ng Gilboa, sabi niya. At nakita ko po si Haring Saul, sabi niya, na grabe ang kanyang sugat. Lubha po siyang nasugatan, sabi ng binata. Kaya sabi ni Haring Saul, nang makita niya ako, patayin mo na ako, upang sa ganon, matapos na ang aking paghihirap. Kasi ayaw kong mamatay, sabi ni Haring Saul, sa kamay ng mga Filisteo na ating mga kalaban. Baka pagtawanan pa nila ako, sabi niya. True enough, kapag nanonood po tayo ng mga pelikula, ako mahilig nga akong manood ng mga pelikula noong unang panahon, kapag po sila ay, lalo na yung mga hari, no, sobrang nahihirapan, ang ginagawa po nila, kaysa sa mamatay po sila sa kamay ng kaaway, bilang honor, bilang senyales ng kanilang karangalan, sila po ay nagpapakamatay na. So, pero po sa 1 Samuel chapter 31, may pangyayari po na iba naman po sa sinasabi ng 1 Samuel chapter 1. Nasabi ng 1 Samuel chapter 31, yun nga po, namatay si Saul, namatay si Jonathan, namatay si David, at doon sa bundok ng Gilboa, lubhang nasugatan si Haring Saul. At kasama ni Haring Saul ang kanyang tagadala ng kanyang mga sandata.
dahil sobra siyang nasugatan, papalapit na ang mga Filisteo sa kabayo at mga karbahe, hiniling daw ni Haring Saul sa kanyang armor bearer, sa tagadala ng kanyang sandata, patayin mo na ako, sabi niya. Pero alam ng taong ito na hindi niya dapat gawin. Kaya ang ginawa ni Haring Saul, dahil hindi po sumunod ang kanyang armor bearer, nagpakamatay po siya. Sinaksak niya ang kanyang sarili. At nang makita po ng armor bearer ni Haring Saul na nagpakamatay ang kanyang hari, nagpakamatay na rin po siya. So kung makikita po natin dito, hindi pa tugma, no? Ano po ba yung totoo? Ang masasabi po natin totoong pangyayari ay yung nasa 1 Samuel chapter 31. Kasi po, yung sa 1 Samuel chapter 1, verse 11 to 12, maaring ang binatang Amalekita, sapagkat alam niya na si Haring Saul ay may pagtatangka sa buhay ni Haring David, napatayin siya, di ba? Ang akala niya, matutuwa si Haring David sa balitang idadalhin sa kanya. Kasi bilang patunay, anong ginawa ng Amalekita? Tinanggal niya yung korona ni Haring Saul. Tinanggal niya yung mga pulseras niya. Bilang patunay na talagang nakita niya ang hari, na siya ang pumatay sa hari. Pero ang masasabi po natin, ayon sa mga Bible scholars din, nakita lang niya si Haring Saul doon at kinuha niya yung kanyang korona at kanyang mga pulseras. Ang akala lang niya, matutuwa si Haring David doon sa balita na kanyang sasabihin. Pero sa halip na matuwa, tingnan po ninyo yung puso ni David. Hindi po siya natuwa. Kundi sabi niya doon sa binata, ikaw na rin ang humatol sa iyong sarili. Ikaw na rin ang tumistigo sa iyong sarili. Hindi ka ba natakot? Sabi niya. Pinatay mo ang piniling hari ng Israel, sabi niya. Kaya ang bilang gantimpala, inutusan po ni Haring David ang isa sa kanyang mga tauhan na patayin ang binatang Amalekita. Tingnan po ninyo ang kanyang puso. Instead na matuwa siya dahil namatay ang umusig sa kanya at pumatay sa kanya, hindi siya natuwa. Nalungkot po siya. Sa katunayan po, ay gumawa po siya ng awit ng panaghoy para kay Jonathan at kay Saul. Yun po yung nangyari kay Haring Saul at Jonathan. May isa pa pong pangyayari sa 2 Samuel chapter 18. Ito po ay ang anak ni Haring David na si Absalom. Sino po ba si Absalom? Si Absalom po ang ikatlong anak ni Haring David at ang nanay niya ay si Maaka, if I'm not mistaken. So hindi ko kasi nasulat. Sa Absalom po ay isang, sabi nung description ng 2 Samuel, isang magandang lalaki, isang makarisma siya, mahaba ang buhok at makapal. So yun po yung description niya physically. At ginamit niya po yung kanyang pagiging charismatic, yung kanyang charisma, yung kanyang charm, para maakit ang maraming mga tagasunod ni Haring David. Kaya ang ginawa po niya, nagrebelde po siya sa kanyang ama. Dahil gusto po niya na siya na yung susunod na maging hari. Hanggang sa dumating pa yung punto na gusto niyang ipapatay ang kanyang sariling ama para lamang maagaw ang trono kay Haring David. Pero sa mga pangyayari na kapag lulusob na si Absalom, magkakaroon ng mga confrontation between Israel at mga tauhan ni Absalom. Ang palaging bilin po ni Haring David sa kanyang mga tauhan, ingatan niyo ang batang si Absalom, sabi niya. Huwag niyo siyang sasaktan. Yun pa rin ang kanyang bilin sa kabila ng paghihimagsik ng kanyang anak. Yun ang puso ng isang ama, di ba? Sa kabila ng pagre-rebelde, pagtatangka sa kanyang buhay ng kanyang sariling anak, ang habilin pa rin niya sa kanyang mga tauhan, huwag ninyong sasaktan si Absalom, sabi niya. Pero one time, ano po yung nangyari sa nagkaroon ng labanan sa kampo ni Absalom at ng kampo ni Haring David. Sa pagtakas po ni Absalom, sumabit po yung kanyang buhok doon sa puno. Dahil malabong nga daw yung kanyang buhok, sumabit po siya doon sa puno. At sa kanyang pagkasabit, umalis na yung kabayo at nakasabit pa doon siya sa puno.
At nakita po siya ni Joab. Sino po ba si Joab? Si Joab po ang commander ng mga hukbo ni David. So, ang ginawa po ni Joab, pinana po niya ng tatlong ulit. At yung mga natitira pang tauhan ni Joab, nilapitan po siya, pinaligiran, at pinatay si Absalom. At nang ibalita kay Haring David ang nangyari, sa verse 33 ng 1 Samuel chapter 18, ito po ang sabi niya, nanginig si David, umakyat siya sa kwarto sa itaas ng pintuan ng lunsod at umiyak. Habang umaakyat siya, sinasabi niya, O Absalom, anak ko, ako na lang sana ang namatay sa halip na ikaw. O Absalom, anak ko. Di ba? Tingnan po ninyo yung puso niya, no? Puso ng isang dakilang ama na kung saan talagang nagluksya siya, hindi siya, nagdalamhati siya sa pagkamatay ng kanyang anak na si Absalom. Indeed, ito po ay isang panahon ng kalungkutan sa buhay ni Haring David. May isiningit po ako na isang pangyayari din sa buhay ni Haring David sa 2 Samuel chapter 12 verses 18 to 20. Nang ikapitong araw namatay ang bata. Natakot ang mga lingkod ni David na sabihin sa kanya na patay na ang bata. Sinabi nila, paano natin sasabihin sa kanya na patay na ang bata? Hindi nga niya pinapansin ang pagdamay natin sa kanya noong buhay pa ang bata. Paano pa kaya ngayong patay na ito? Baka kung ano ang gawin niya sa sarili niya. Sabi niya sa verse 19, napansin ni David na nagbubulungan ng mga alipin niya. Kaya pakiramdam niya, patay na ang bata. Nagtanong siya, patay na ba ang bata? Sumagot sila, patay na po siya. In verse 20, pagkarinig nito, bumangon si David, naligo, nagpahid ng mabangong langis at nagpalit ng damit. Pumunti siya sa bahay ng Panginoon at sumamba. Pagkatapos umuwi siya, nagpahain at kumain. Sino po ba ang tinutukoy sa 2 Samuel na bata? No? Ang tinutukoy po dito ay ang anak ni David kay Bathsheba. Natatandaan po ba niyo si Bathsheba? Si Bathsheba ay yung babaeng natanaw niya doon habang nasa itaas siya ng kanyang palasyo, may nakita siyang naliligo. Siguro walang bubong yung mga banyo doon, no? Nakita niya si Bathsheba. So, pinatawag niya, sinipingan niya. Nagkaroon po sila ng anak. At ang naging anak po nila ay nagkasakit ng malubha. At kalaunan, pagkatapos ng 7 araw, siya po ay namatay. At gayon din po ang nangyari. Lubhang nalungkot si Haring David. Pero bago mamatay ang bata, siya'y nag-aayuno. Ayaw niyang kumain, siya'y nagluluksana. Pero nang marinig niya na namatay na ang bata, anong ginawa niya? Naligo siya, nagbihis siya, nagpahid ng pabango, kumain, at nagpatuloy sa kanyang gawain. Amen? Sa mga pangyayaring pong ito sa buhay ni Haring David, na tunay nga na agree po tayo na ito po ang seasons of sorrow ni Haring David, na lubha siyang nalulungkot, nagluluksa. Ano po ba ang ginawa niya upang mapagtagumpayan ang kanyang kalungkutan? Ito po yung nakita ko sa 3 pangyayari na akin nasalaysay sa inyo. Una, makikita po natin, hindi itinanggi ni Haring David ang kanyang sakit. Ang kanyang sakit o sakit na nararamdaman. Malaya po siyang nagluksa. Nalungkot siya, nagluksa siya, umiyak siya. Ibinuhos niya ang kanyang damdamin sa pag-iyak, sa pagluluksa. Pero, hindi lang niya ibinuhos ang kanyang damdamin sa kalungkutan at pag-iyak. Ibinuhos din niya, pangalawa, ibinuhos din niya ang kanyang damdamin sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at awit. Amen? Kaya po tayo, oo, may problema tayo, may mga mahal tayo sa buhay na nawala. Natural lamang po na ibinubuhos po natin ang ating puso sa kalungkutan, sa pag-iyak. Pero, amen, nawa gaya ni Haring David, ibuhos din nawa din natin ang ating damdamin sa panalangin at sa pag-awit sa Panginoon. Amen? At ang isa pang ginawa niya, siya'y nagpahayag ng pagtitiwala sa Diyos.
Paano niya ipinahayag ang pagtitiwala niya sa Diyos? Siya ay nagpatuloy sa kanyang tungkulin. Siya ay nagpatuloy sa kanyang buhay bilang pagpapakita na siya'y lubusang nagtitiwala sa Diyos. Hindi niya hinayaan na malugmok siya ng kalungkutan. Hindi niya hinayaan na siya'y manatili doon sa season ng kanyang buhay na siya ay lugmok sa kalungkutan. Kundi yun nga po, ibinuhos niya ang kanyang damdamin sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at awit. At ang ginawa po niya, ipinahayag niya ang pagtitiwala niya sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapatuloy sa kanyang tungkulin, sa pamamagitan ng pagpapatuloy sa kanyang buhay. Amen? At tayo po mga kapatid, kaya natin magpatuloy sa buhay. Amen? Sapagkat kasama natin ang Diyos. Amen? Kaya nga nasulat ni Haring David sa Awit 30 verse 5, Psalm 30 verse 5. Ang luha ay maaaring magtagal sa gabi, ngunit ang kagalakan ay dumarating sa umaga. Narinig ko ata ito last Sunday. Diba? Though the sorrow may last for the night, His joy comes in the morning. Amen? Luluha ka ngayon, tatangis ka ngayon, pero may pag-asa. Hindi maglalaon yan kapag nagtiwala ka sa Diyos. Darating ang tuwa, darating ang kagalakan. Yun din po ang sinasabi sa Awit 126 verse 5. Sabi niya, silang nagtatanim na lumuluha ay mag-aaning tuwang-tuwa. Ano po ba yung konteksto ng Awit 126 verse 5? Ang konteksto po nito ay ang pagsalakay ng Babylonia sa Huda, na sila ay nalulungkot, na sila ay lumuluha, pero binigyan po sila ng assurance ng Diyos na hindi maglalaon, na sila ay makakauwi sa kanilang bayan at ang kanilang lungkot, ang kanilang pagluha ay mapapalitan ng galak at tuwa. Amen. Ito po ay isang metapora patungkol sa isang magsasaka, na ang magsasaka minsan ay hirap na hirap sa pagtatanim. Siya'y umiiyak. Naranasan ko po yan, lalong-lalo na sa panahon ng ikaw ay nagtatanim. Tama-tama po yung awitin na magtanim ay di biro, maghapong na kayoko. Naranasan kong magtanim ng palay. Umuulan ng malakas, umaaraw, kailangan mong tapusin ang iyong trabaho. Minsan, yun nga, umiiyak ka na lang dahil sa sobrang hirap. Pero alam mo, darating ang araw, yung hirap mo, yung pagluha mo sa pagtatanim, mapapalitan po yan ng tuwa dahil doon sa ani na kanilang makakamtan, yung kanilang aanihin bilang isang magsasaka. Okay? Praise the Lord. Amen? Sinabi din po sa John chapter 16 verse 20, kaugnay po doon sa kagalakan at katuwaan at pag-iyak. Sinabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo ang totoo, iiyak kayo't magdadalamhati sa mangyayari sa akin, pero sasaya ang mga taong makamundo. Malulungkot kayo, pero ang kalungkutan ninyo ay mapapalitan ng kagalakan. Ano po ba ang tinutukoy po dito? Ang tinutukoy po ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad ay yung kanyang kamatayan, na kung saan mamamatay siya, sila'y malulungkot, siyempre sila'y mananangis, sila'y magdadalamhati, pero ang mga makamundo, yung mga hindi naniniwala sa kanya, yung mga pumatay sa kanya, yung mga may balak na masama sa kanya, yung mga hindi nananampalataya sa kanya, sila ay sasaya. Pero sabi niya, kayo, malulungkot kayo. Kayo ay luluha, kayo ay tatangis. Pero sabi ng Panginoon, ito ay mapapalitan ng kagalakan. Paano? Sinabi ng Panginoon, after 3 days, siya'y bumangon na muli. Kaya ang kalungkutan po nila ay napalitan ng tuwa, napalitan ng kagalakan. Nagkaroon po sila ng pag-asa. Nagkaroon po sila ng galak sa kanilang puso sapagkat ang kanilang tagapagligtas, sapagkat ang kanilang Panginoon ay hindi na natiling patay. Siya'y nabuhay pagkatapos ng 3 araw at yun ang nagbigay ng kagalakan at tuwa sa kanilang mga puso. Hindi po ba kayo natutuwa at nagagalak na ganun din po ang ating kalagayan? Ang ating tagapagligtas ay hindi na natiling patay. Ang ating tagapagligtas ay hindi na natili doon sa hukay.
ang ating tagapagligtas ay nabuhay na muli. Amen? At kapag ito po ay sinasariwa natin sa ating kaisipan at puso, nawa ito ang magbigay ng kagalakan sa ating buhay. Magbigay ng tuwa at saya sa ating puso. Yes! Ang aking tagapagligtas ay buhay. Siya ay nagtagumpay laban sa karamdaman. Sa kamatayan. Siya ay nagtagumpay doon sa kamandag ng kamatayan. Ako rin ay isang mananagumpay. Amen, Pastor? Tagumpay. Ako rin ay isang mananagumpay. Kaya ngayon pa lamang, matuwa na tayo, amen, sapagkat na-enjoy po natin ang tagumpay ni Kristo sa buhay natin. Amen? At ito nawa ang magbigay ng kagalakan sa puso ng bawat isa. Amen? At bilang mananampalataya kay Kristo na tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas, na nasa atin na ngayon ang tagumpay ni Kristo, tayo na tumanggap sa Kanya ay pinanahanan din po ng Banal na Espiritu, mga kapatid. Amen? At nang nanahan po ang Banal na Espiritu sa atin, kaalinsabay niyan, ibinigay din po niya ang mga bunga ng Espiritu. Amen? At kasama po dyan sa bunga ng Espiritu ay ang joy, ay ang kagalakan. Kung paano last Sunday, nasa atin din ang bunga ng Espiritu na patience. Amen? Kaya tayo po ay may patience. Kilalanin lang po natin yan sa buhay natin. Tayo rin mga kapatid, dahil nasa atin ang Espiritu ng Diyos at nasa atin ang bunga ng Espiritu, mayroon po tayong joy ngayon. Mayroon po tayong kagalakan sa puso natin. Amen? Kaya kapag tayo nalulungkot, hindi lamang sa mga pagkamatay ng ating mahal sa buhay, kundi pati na rin sa mga sitwasyon na hindi maganda, sa karamdaman, sa problemang pinansyal, problema sa pamilya, lahat ng klaseng problema na nagbibigay kalungkutan sa atin. Mga kapatid, ano man ang nangyayari sa ating kapaligiran, ang joy po natin na nasa ating espiritu ay kilalanin po natin. Sabi po sa Galatians 5:22, ngunit ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ano daw? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, self-control. Nasa Espiritu mo ang kagalakan. Kaya ang Espiritu mo, kapatid, kailanman ay hindi nalulungkot. Palagi yang masaya. Palagi yang nagre-rejoice. Amen? Nalulungkot ka sa panlabas, pero alam mo, ang Espiritu mo kailanman hindi nadidepress. Ang Espiritu mo kailanman ay hindi nadidisappoint. Ang Espiritu mo kailanman ay hindi nai-stress. Ang Espiritu mo ay kailanman ay hindi nalulungkot. Kaya ano po ang dapat nating gawin? Lumakad tayo sa Espiritu. Kilalanin natin na ang bunga ng Espiritu na kagalakan ay nasa atin na. Pagbulayan natin ang salita ng Diyos. Gaya ni Haring David, ibuhos natin ang ating kaisipan sa kanyang salita. Ibuhos natin ang ating kaisipan at puso sa pag-awit, sa pagpupuri sa Panginoon. Yun ay paglakad sa Espiritu. Kapag, amen, yun ay pagkilala na ang kagalakan sa ating Espiritu ay nandyan na. Amen? At makikita po natin, kapatid, ang magiging bunga. Mapapagtagumpayan po natin ang kalungkutan. Kundi ang ating kalungkutan ay mapapalitan ng kagalakan. Amen? Sapagkat ang mangunguna sa iyo ay hindi na ang iyong laman na nagsasabing, ay, dapat malungkot ka, ay, dapat wag ka na mag-move on, ay, dapat malugmok ka na sa kalungkutan. Pero ang sinasabi ng Espiritu natin ay gaya din ang sinasabi ni Apostol Pablo, rejoice in the Lord always, I say it again, rejoice. At kaya natin mag-rejoice. Bakit? Kasi nasa atin ang Espiritu ng Diyos na nagbibigay ng kagalakan sa puso at sa buhay ng bawat isa. Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Tinatawagan ko po ang music team. Salamat, Panginoon, na tunay nga, O Diyos, though the sorrow may last for the night, your joy comes in the morning. At ang iyong kagalakan, Panginoon, ay ang aming kalakasan. Kaya salamat, Panginoon, na tunay ngang mabuti at tapat kayo sa buhay ng bawat isa sa amin. Hindi po kami kailangan manirahan, malugmok sa kalungkutan, kundi may kagalakan ng aming Espiritu na pwede po naming paghugutan, Panginoon, na pwede po naming kilalanin upang maranasan po namin, Panginoon, ang tunay na kasiyahan. Yes, hindi masama na kami ay malibang sa mga bagay dito sa mundo.
Pero ito'y pansamantala lamang. Ang tunay na kasiyahan, tunay na kagalakan ay nagmumula po sa inyo, Panginoon. Kaya salamat o Diyos sa mga bunga ng Espiritu na nasa amin na. Tunay po kayong mabuti, tunay po kayong tapat. Kaya gaya po ni David, ibubuhos po namin damit, wala ng pako. Hallelujah. Come on, church. In Christ alone, He is my light, my strength, my soul. Thank you, Jesus. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, Thank you. striving seas, my comforter, my all in all. Here in the love of Christ, I'll stay. Christ alone took on flesh, fullness of God in helpless babe. This gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save. Till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was laid. Here in the death of Christ, I live. Amen. Thank you, Lord. Sige po, maupo muna po tayo. Hallelujah. Purihin po ang Diyos sa kanyang salita na naihayag ngayong umagang ito. Amen. Lahat po ba ay napagpala at napalakas? Amen. Okay, so katulad po ng nasabi po ni Sir Francis, no, kay Haring David, no, dumanas po siya ng mga victories, tagumpay, kagalakan, no, sa kanyang buhay, pero dumanas din siya ng mga panahon ng kalungkutan. And yet, sabi po ni Sir Francis, napagtagumpayan po niya ang mga kalungkutang yon, no? Pagkawala ng kanyang kaibigan, si Jonathan, si Haring Saul, yung mga sundalo, no? Si Absalom, yung kanyang anak kay Bathsheba, napagtagumpayan po niya ang lahat ng yon dahil ibinuhos niya ang kanyang puso sa Panginoon. Okay? In spite of those, no, na nangyari sa kanyang buhay, nanatili siyang nagpuri, nananalangin sa Diyos, no? Itinataas, itinatanghal ang pangalan ng Diyos sa kanyang buhay. Dahil palagi po niyang kinikilala ang presensya ng Diyos at ang tagumpay ng Diyos sa kanyang buhay. Okay? So si Haring David po yon. Hindi pa nananahan sa kanya ang Espiritu ng Diyos. Sa Old Testament po yon. Ngayong kapanahunan natin, ngayong nasa bagong covenant tayo, the new covenant, no, in Christ, nananahan na po ang Espiritu ng Diyos sa atin. Di ba? Kaya kung si David napagtagumpayan po niya ang lahat ng yon, mas higit po tayong mayroong kakayahan within us na mapagtagumpayan ang anumang sorrow, ang anumang kalungkutan sa buhay. Amen? Because of the Spirit
no? Yung bunga ng Espiritu na nasa ating puso, hindi po nawawala yan. Okay? Kahit na tayo ay nakaranas ng mga nakakalungkot na mga pangyayari sa buhay, it seems, sabi nung awit, it seems we are surrounded by our enemies. Akala mo nakapaligid yung lahat ng kalaban natin. Akala mo nakapaligid tayo na lahat ng problema. Lahat na ata ng uri ng problema, suliranin sa buhay sa atin. Akala lang po ninyo yon. Ang totoo, I am surrounded by Christ. I am surrounded by God. Tayo po ay nakapaligid, no? Nakapaligid ng presensya ng Diyos sa ating buhay. Kaya magtatagumpay at magtatagumpay tayo because of the presence of God in our lives. Kaya kapatid, kung lubusan po nating maunawaan nyo kung ano ang nasa espiritu na natin, na meron na tayong tagumpay, meron na tayong kagalakan, meron na tayong kapayapaan, no? Within us, sa ating espiritu, ma-overcome po natin, ma-overcome natin, mapapagtagumpayan ang kalungkutan. Paano yun? How is that possible, Sister Noy? Paano mo mapagsasabay yung kagalakan at kalungkutan? Nawalan ako ng asawa, nawalan ako ng anak. Malungkot ako. Yes, malungkot ka. That is your emotion, that is your feelings, that is your soulless part. Maging aware po tayo doon. Soulless part yon. No, bahagi ng ating pagkatao, yung ating katawan, yung ating kaluluwa. Yun po yung soulless part. And our spirit. Kapag ang espiritu po natin ay nangingibabaw dun sa soulless part natin, ma-overcome po natin yung kalungkutan. Ngayon, pag hinayaan po natin na mas nangingibabaw yung soulless part, yung emotion natin, yung feelings natin, mas hinayaan nating mangibabaw, no? sa buhay natin, natatalo po yung nasa spirit natin. Ibig sabihin, hindi lumalabas, no? Sa kung ano yung nasa spirito natin dahil pinahihintulutan natin, hinahayaan natin na malugmok tayo ng kalungkutan. So it's your decision. Paano po natin sisugrado, matitiyak na ma-overcome ng soul yung ating ma-overcome ng spirit, kung ano yung nasa spirito natin, kung ano yung nasa kalungkutan na nasa soul, nasa emotion natin, nasa feelings natin. It is through abiding in the Word of God. Abide in me, ang sabi po ng ating Panginoon, and my words abide in you. Mag-abide kayo sa salita ng Diyos. Yun po yung sinabi ng Panginoon. So that, sabi niya, my joy will be full. Di ba? Babasahin po natin yan sa John chapter 15. No? Abide in God's word so that my joy will be full. Ano po sinasabi about the joy of the Lord? The joy of the Lord is your strength. Ang kagalakan ng Panginoon, mababasa po natin yan sa Nehemiah chapter 8 verse 10. Ang sabi po ng Panginoon, ang sabi po ni Nehemias, ni Ezra, no, do not be sorrow. No, do not sorrow. Wag malungkot. Sabi niya, for the joy of the Lord is your strength. Ang kagalakan ng Panginoon ang siyang kalakasan ninyo. So when we abide in the Word, kapag tayo nagpapatuloy, minemeditate natin ang salita ng Diyos, kung sino ang Panginoon sa buhay natin, kung gaano siya kadakila, sabi ni Sir Francis, kapag mahal niya, no, ang biyaya niya sa natin, lahat ng pinagkaloob niya sa atin, minemeditate natin, the joy of the Lord will be it will be full, no? Yung mapupuno ang puso po natin ng kagalakan ng Panginoon. My joy will be full, sabi po ng ating Panginoong Yesus. Mapupuno po ng kagalakan natin. Okay? So panatilihin po natin ang salita ng Diyos na mamalagi, no, sa buhay po natin. Personally, kami po, no, sa family po namin, ako lalo na, no, kapag nakikita po namin, ako kasi ayoko nakikitang nahihirapan, pastor, no? Talagang pag yung itsura niya nag-iiba na, alam niya yung magiging ano ko,
kaagad na siyang tatawa, ipapakita niya yung mga ngipin niya. Diba? Tatakbo ako sa kwarto, narinig ko siya na, halimbawa, inuubo, parang nachuchok. Tatakbo na ako sa kwarto. Pagdating ko sa kwarto, nakangiti siya. Alam niya kasi, no? Nakangiti na siya, no? Kaagad niyang pinapalitan yung itsura niya, no? Pero what made us overcome all those situations, no? Yung lahat ng nakikita po namin in the physical, it is God. It is the Word of God. No, we fill our hearts with the promises of God. Pinupuno namin ang aming mga puso sa mga pangako ng Diyos na ang tagumpay nga talaga ay nasa sa atin na. Amen? Kaya si Pastor, pag sinabi niya tagumpay with all his heart, talaga with conviction, sinasabi po niya yun, tagumpay. Kaya nga po sabi niya, nung sinabi ko yung text ko, yung chat ko sa lahat, na yung tagumpay, paano makakamit ang tagumpay, doon po siya na di ba? So, it only shows na ang tagumpay ng Panginoon talaga ay nasa sa ating buhay, no? Nararanasan natin sa bawat sitwasyon ng ating buhay, ang tagumpay ay naroroon. Amen? So, hindi nakasalalay sa nangyayari sa buhay natin, okay, kung ano ang nasa espiritu natin, which is the presence of God, the joy of God, the peace of God, the love of God in our hearts. Amen? Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Ayan, tagumpay! Sige po, sabay-sabay nga po natin sabihin, tagumpay! Yan. Hallelujah. Ayan po si Pastor, tumatawa siya. Hallelujah. Thank you, Lord God. Purihin ka ang sa kadakilaan mo, Panginoon, sa patuloy mong pagpapakilala sa amin, Lord, kung sino po kayo sa buhay po namin, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Salamat po sa kapangyarihan, Panginoon, na dumadaloy, O Diyos, sa iyong lingkod na ginagamit, Lord God, dito po sa inyong ministeryo. Salamat po kay Sir Francis, Pastor Francis, Lord God, sa pagpapahayag, patuloy na pagpapahayag ng iyong mga salita. Alam ko, O Diyos, na patuloy rin po kayo naghahayag sa kanyang puso, Lord, ang iyong Espiritu, Lord God, ang patuloy na nagbibigay, Lord God, ng kagalakan, Lord God, ng kalakasan, Lord God, sa Kanya. In spite of his physical condition din, Panginoon, nandyan ang kalakasan mo, nandyan ang kagalakan mo. Nandyan ang kapayapaan mo, Panginoon, sa Kanyang buhay at sa 10 ng Kanyang pamilya. Salamat, O Diyos, sa Kanyang buhay. At salamat, O Diyos, sa iyong mga ipinahayag sa amin ngayong umagang ito, Panginoon. There may be seasons of sorrows in our lives, but as Christians, as indwelt by the Holy Spirit, Lord God, we can overcome all those sorrows because the joy of the Lord is in our hearts, Lord. Salamat po sa kagalakang iyon, Lord, at katiyakan, Panginoon, sa kung anong meron kami in the Spirit. Salamat sa presensya ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, sa aming buhay, na hindi nag-iiwan sa amin, Lord God. Sa kabila ng mga problema, suliranin, Panginoon, dito sa mundo, mga nakapaligid sa amin, Panginoon, nakatitiyak kami ay nakapalibot, Panginoon, ng iyong presensya sa aming buhay. Kaya kami, Lord God, ay laging magtatagumpay sa anumang sitwasyon. Salamat po, Ama, ngayong umagang ito, pinupuri ka namin, dinadakila, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen.